Magandang gabi mga giliw kong kaaswang. Sama-sama nating muling pakinggan ang karugtong na yugto sa ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero, kung saan nga po ating natunghayan kung papaanong naganap ang pagpuksa sa mga bathala at ating natunghayan ang mga pagtatraidor na naganap sa kaharian ng nilalang o ng dayuhang tinatawag nilang Zed. Dito ay ating nasaksihan kung papaanong lumabas at nabunyag ang tunay na kalaban na matagal nang nasa loob ng kanilang kaharian at naipakita din kung sino ang nasa likod ng mga pagpaplanong ito. Ipinakita sa alaala na nakatanim dito kay Zen kung papaanong nakipaglaban itong haring si Zed kontra sa propesor na si Castro at sa kanyang Panginoon, ang bathala ng kailaliman at kabilang buhay, ang bathalang si Oblivar. Sa mga kaganapan ng labanan, sa bingit ng katapusan at pagkakagapi nitong haring si Zed, lumitaw at tumulong ang lagalag na bathalang si Zyro. Ngunit hindi lamang siya, dahil maging si Matilda, ang bathalang matagal nang may pagtingin at umiibig dito kay Zed, ay naroroong iniabot ang kanilang buong makakaya nang sa gayon magawa nilang maikulong ang bathala ng kailaliman. Sa kabila ng pagkapaslang at pagkasawi ni Zen, nagawang maipreserba nitong si Zyro ang alaala o ang memorya nito at ang kanyang kapangyarihan. At doon nga ay nasaksihan na sa pagsasakripisyo ng buhay ng haring si Zed upang maiselyo itong si Oblivar, ang diwa ng kanyang puso ay nagamit upang lumikha ng isang partikular na mutya na kapapalooban ng memorya ng kanyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, bagamat ipinakita doon ang patuloy na kasaysayan ng mga naganap hanggang sa kasawian ng taong katawan itong si Zed, hindi nilang nalaman kung saan inilagay ni Zyro ang kapangyarihan nitong si Zen. Hindi malinaw kung anong sisidlan ang ginamit ng bathalang lagalag upang ipreserba ito. Ngunit sa kabutihang palad naman, nalaman nila ang tunay na pakay at dahilan kung bakit nalikha ang itim na medalyon. Nakilala nila kung sino nga ba ang nilalang na nakapaloob dito, nakasalukuyang selyado sa loob ng katawan ng Vulture. Alinsunod sa mga kaganapang ito, matapos ang kanilang mahabang pagsisiyasat at pag-obserba sa nakaraan, naroroong nasa daan na sila patungo sa kabundukan na sakop ng teritoryo ng Kastilyo ng primordial na si Vladimir. Ito ay sa kadahilanan na akma ng papasugod ang pangkat nila Senyor Ibarra, kasama na rin ang kapulisan at ang presidenteng si Apo Gildas upang pasukin ang kastilyo o ang ilalim nito na tinatawag na dungeon, kung saan naman naroroong nananatiling selyado at nakakulong ang mga kampon. Ito ay sa kagustuhan nila at layunin na makuha ang mutya ng Hunyango. Mga giliw kong kahaswang, atin pong muling subaybayan ang kwentong ito at huwag kaligtaan ang pag-iiwan ng like, ng comment at pag-subscribe sa ating channel nang sa gayon matulungan niyo po ang ating munting channel na Proyekto Aswang upang umusbong at mas makilala pa sa larangan ng pagnanarrate ng mga horror stories at horror series. Maaaring nagtataka po kayo kung bakit tila bang natutulog ang inyong narrator. Ito po ay sa kadahilanan na ibig lamang po nating patunayan sa ilan sa mga nakikinig dito na hirap maniwala sa ating paglalahad kung saan nga hindi na tayong gumagamit pa ng anumang script o written script upang ilahad sa inyo ang mga kaganapan at kwento ng Itim na Hunyango. Again, uulitin po natin upang mapaunlakan po ang inyong kahilingan na araw-araw nating mailahad ang kwento sa istoryang ito. In-eliminate na po natin o inalis po natin sa proseso ang paglikha at pagsusulat ng script ng ating storya. Bakit? Upang maialis po ang 7 to 8 hours of endless writing of script. After that,
saka pa lamang tayong makapagre-record. Kung matatanggal po natin ito, ganito po ang nagiging resulta. Araw-araw po kayong nakakapakinig ng ating mga kwento. O mas tamang sabihin na halos araw-araw. Well, that's it, and we can proceed to our story for today. At sana po ay samahan nyo kami. Samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng ating kwento. Hanip, ang ganda naman ng sasakyang ito. Alam nyo, ang yaman-yaman pala talaga nung bilat na yon. Mabuti na lang talaga at hindi ko siyang trinato ng masama. Mabuti na lang at ipinakita ko sa kanya ang kabaitan ni Master Kulas. Kung hindi tayong pagbibigyan dito. Alam nyo, utang na loob nyo yun sa akin eh. Kung hindi ko talagang natagpuan yung si Belat doon sa Ortos na yon, abay, hindi tayong mapapadpad dito. Matulungin kasi talaga akong tao. Para bang naramdaman ko na sa kagubatang yon, merong damsel in distress. At yun nga, natagpuan ko si Belat. Uy, Tatang, nakikilala kita at natatandaan kita. Side type ka pala sa personal. Hindi ba't ikaw yung kasamahan ng mga espesyal na uri ng taong mersenaryo dun sa kabundukan? Kayo yung tumulong sa amin eh. Hindi nga ba? Paring Kulas, bese siya at kita mo naman. Mukhang abala sa pagbabasa ng mga detalye dyan sa gadget-gadget niya. Huwag mo na siyang abalahin pa. Esa pa, hindi ka namang inaabala ni Tatang. Eh, kahit na. Kamusta na yung mga kasamahan mo? Bakit hindi mo nakasama ngayon? Ang bait pa naman nung leader nyo. Ano bang pangalan nun? Yung maskulado? Yung malaki yung dibdib na lalaki? Tapos, may kasamaan pa kayong Barbie na napakahaba ang buhok na parang babae. Siguro, napagkamalan nyo yung chicks. Siguro, nagkagusto kayo doon. Hindi nyo bang naaamoy? Amoy Barbie yun? Malayo pa ba tayo doon sa kabundukan kung saan naroon yung kastilyo ni Vladimir? Aba, nung doon tayo sa mansyon ng amo mo, kitang-kita namin parang ang lapit-lapit lang ah. Parang abot kamay. Eh, bakit ang tagal-tagal nating bumabiyahe dito? Kulas, ang mabuti pa ay ipayapa mo ang iyong sarili. Nakikita mong abala sila sa pag-aaral ng mga datos. Ito ay upang mas lalo tayong matulungan ng maigi sa mga paglalakbay natin patungo sa kastilyo. Tandaan mo, hindi lamang pamamasyal sa parke ang gagawin natin. Maraming kakaibang nilalang ang naroroon at nag-aantay sa atin. Ang ipinangangamba namin, baka tambangan tayo sa daanan. Kaya maaaring inaaral nitong Ginoo ang mga rutang maaari nating madaanan upang mabawasan ang peligro sa atin at sa pakikipaglaban natin sa kanila. Hindi maaaring maantala ang ating pagtungo doon. Bawat minuto ay mahalaga. Maaaring kumikilos na sila Senyor Ibarra papasok sa teritoryo at lunggan ng mga kampon. At sinasabi ko sa inyo, hindi magandang alaala ang naranasan ko doon. Teka lang, Ninang. Bakit? Kampon ka din ba dati? Oo nga, Ninang. Kampon ka ba doon na nakalaya lamang? Sinasabi ko na nga ba, mukha kang kampon. Eh, Ninang, meron ba mga vampirang nakapustiso lamang? Ano kayang itsura nila? Ang tubig ay basa. Ang hangin dito ay tila bang bahagyang malamig. Nangangahulugan lamang ito ng konsentrasyon ng mana sa kapaligiran. Tila yata karamihan sa mga mersenaryong naririto ay hindi basta-basta. Pupusta ko, mga mersenaryo silang kinuha ng mayayamang pamilya upang magbakasakali na makuha ang maalamat na mutya ng Hunyango. Subalit, hindi ba nilang naiisip ang ganitong kalaking kaganapan ay aakit sa atensyon ng mga makapangyarihang nilalang? Ang ibig mo bang sabihin, Sir Ed, ang mga nilalang na kagaya ni Filomena? Sa palagay ko, hindi lamang si Filomena ang maaakit dito. Tandaan niyo ba? Nasa bayang ito ang puting Hunyango. At natitiyak ko, sa taas ng konsentrasyon ng kapangyarihang narito sa gubat, maaakit talaga ang puting Hunyango na yun. Who knows, baka narito na rin siya at nagmamasid. Kaya naman kailangan nating maging maingat.
Sang-ayon ako dito kay Zen. Malapit lamang dito ang puting hunyango. Pamilyar na sa akin ang kanyang presensya. Maski ang presensya ng itim na bruhang si Filomena ay ramdam ko dito. Para bang nagmamasid lamang sila, nag-aabang, ngunit walang katiyakan kung ano ba ang pakay nila. Kung gusto ba nilang makilahok sa kaguluhang ito at kung ibig ba nilang makipag-agawan sa kapangyarihan ng mutya ng hunyango. Pero ano't ano pa man ang kaganapang ito, kailangan nating mas maging maingat at mapagmatyag. Kailangan nating siguraduhin na hindi magkakaaberya ang ating paglalakbay patungo sa kastilyo upang magawa nating maabutan ang ating mga kasamahan. Hindi natin alam kung gaano kalalakas ang mga kampon na nasa loob ng dungeon na yun. Kaya naman kung mas kumpleto tayo at mas malakas ang puwersa, mas mataas ang ating pag-asa na magawang manalo at magawang makuha ang mutya nang walang nasasawi sa ating hanay. So bale, tandaan nyo at pakatandaan nyo ng maigi ito. Gagawin lahat ng mga nilalang na nakapaligid sa teritoryong ito ang kaparaanan upang maagaw sa atin sakasakali mang makuha natin ang mutya ng hunyango. Hindi kong alam kung paano kayong papayuhan at hindi natin sigurado kung anong uri ng mga kapangyarihan ang tinataglay ng mga antinyerong inupahan nila. At huwag mong kalimutan yung mga espesyal na uri ng tao. Teka nga ng tatang matanda. Kanina ka bang hindi nagsasalita? Aba, ang isnab-isnab mo naman. Siguro naman marunong ka ng lengguwahe namin. At saka, bakit parang yata ngayon hindi kang ganun kasama? Hindi katulad nung nagtungo ka dun sa may barkong sinasakyan namin. Aba, kahit itong si Ninang, lumundag dun sa barko. Parang takot na takot sa'yo. Teka nga Ninang, gano'n bang kalakas tong mayordomo na to? Alam kong malakas siya. Hindi ko nga maintindihan at hindi mo ko hinayaang makipaglaban sa kanya nung nasa barko tayo. Pero bakit bang kinakatakutan siya ng mga kagaya mo? Ang detalyeng yan ay mas mainam na pag-usapan sa mga susunod na lamang na tagpo, Kulas. Hindi ito ang tamang lugar at oras upang maisiwalat yan. Sa kahabaan ng kanilang biyahe, nakatuon lamang ang atensyon ng mayordomo at ng kanyang kasamahan sa pagtitiyak na ang kanilang daraanan ay ang pinakamabilis na ruta upang maihatid ang pangkat ni Zen. Habang itong si Fred, naipagpauna na ang kanyang kakayahan sa pag-oobserba, ang mata ng katotohanan na naroroong nagmamasid na sa kanilang unahan. Ito ay upang matiyak na kung sakasakali mang may mga sorpresang pag-atake mula sa mga kalaban ay magagawa nilang makapaghanda. Ngunit maliban dito sa kakayahan ni Fred sa pag-oobserba, maging si Zen ay pinapakilos na rin ang kanyang gabay, ang puting general na aswang, upang ikutin ang buong kapaligiran at magtalaga ng mga tagapagbantay doon mula sa kanyang mga ilusyon upang matiyak na kung sakasakali mang kailanganin nila ng tulong o kailanganin nilang umiwas sa kasalukuyang dinaraanan ay magagawa nila ito. Hindi sila maaaring magkaroon ng kahit ng pinakasimple at ordinaryong pagkakamali. Hindi ito ang mga bagay na maaari nilang maisip at ikonsidera sa pagkakataong iyon. Bawat pagkilos ay mahalaga. Ang kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan ang prioridad nila. Maliban pa doon, ang walang katiyakang pakikipagharap sa mga kampon na sinasabing hindi tinatablan ng mga orasyon at buhay na salita na nagmula sa mga antingero. Ngunit sa kabila nito, sa tensyon na nararamdaman sa kapaligiran, hindi maiiwasan na makitang mayat maya ay tila bang umingisi itong si Zen. Ito ay sa kadahilanan na nasasabik siya upang kaharapin ang mga kampon. Hindi niyang alintana kung magawa man itong maparalisa nitong sila Senyor Ibarra gamit ang kanilang aparato at ang orichalcum. Ang mahalaga sa kanya, masubukan niya kung gaano kalakas ang isang kampon. Matagal niya nang pinaplano at pinapangarap ang magkaroon ng mano-a-manong laban kontra sa isang vampira. At para sa kanya, kahit pang sabihing nabigong mga vampira ang mga kampon,
Oportunidad nito sa kanya upang masilip ang tunay na kapangyarihan ng isang vampira. Dahil kahit anong pakiusap niya at pagpupumilit dito kay Valentina, hindi siyang pinagbibigyan nitong kanyang nobya upang magkaroon ng paglalaban at pag-iensayo gamit ang buong kalakasan bilang primordial ng dalaga. Boss, may mga paparating dito mula sa baba. Mukha yatang yayamanin. Mag-aaral yung mga sasakyan. Anong ibig mo sabihin? Mga turista, mga namamasyal dito sa kabundukan. Anong akala nila dito? Museo? Parke? Harangin nyo, huwag nyo nga hayaang makapasok dito. Hindi maaring masira ang ating matagal ng pinaplano. Mahal ang impormasyong ibinenta sa atin ukol sa pagkilos ng pilantropo at ng presidenteng si Gildas. Kaya naman hindi ito maaring masira ng mga lecheng yan. Gawin niyo ang lahat upang hindi silang matuloy. Pero boss, huli na ang lahat. Nakalampas na sila sa atin. Dire-diretso sila patungo doon sa kastilyo. Sa palagay ko, hindi sila mga ordinaryong turista lamang. Kung maniniwala ka sa akin, mas maiging kumilos tayo at sundan sila. Sa palagay ko, maaaring sila ang mga kasamahan ng mga antingero yon. Ang ibig mo bang sabihin, ang kalahati sa kanilang miyembro na sinasabing nawawala? Tama ka, ang kalahati sa kanilang miyembro. At sa tingin ko, ito ang magandang pagkakataon upang magkaroon tayo ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kakayahan. Sa palagay nyo, kalamangan na natin to. Mabilis na kumalat sa mga nilalang na naroroon ang tungkol sa pagpasok sa teritoryo ng vampira ng pangkat nitong si Lezen. Ito ay sa kadahilanan na agaw pansin ang kanilang mga sasakyan. Totoong mga magara ito. Hindi ordinaryo. Ika nga, parabang kagaya sa teknolohiyang gamit ng mga sasakyan nitong si Senyor Ibarra. Kaya naman hindi maiwasan na maagaw ang pansin ng lahat ng mga naroroong mersenaryo. Espesyal na uri ng tao, mayayamang pilantropong kagaya ni Senyor Ibarra na matagal nang ninanais na makuha ang mutya ng Hunyango na pinaniniwalaang maliban sa pagbibigay nito ng walang hanggang kapangyarihan, mataas na antas ng karunungan, ay may kakayahan nitong gamutin ang lahat ng mga karamdaman ng mga ordinaryo o hindi man ordinaryong nilalang o tao. Mga karamdamang maaaring maging sanhi ng kamatayan, mga karamdamang matagal nang gumagapos sa kanila sa pagkakaratay sa kanilang higaan. Handang iwaldas ng lahat ng mayayamang naroroon ang kanilang ari-arian. Mabili lamang ang mutya ng Hunyango at mabigyan sila ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Subalit, maliban sa kanila, naroroon ng unti-unting kumikilos ang puting Hunyango. Unti-unti niya nang pinapabagsak ang mga naroroong may kakayahan. Walang sinisino, walang pinipili. Sino man ang una niyang makasagupa, sino man ang unang makakrus niya ng landas at makaharap sa daan, tinatapos niya. At sa bawat nilalang na nagagawa niyang pastangin, ganoon naman ang pagdaragdag ng kanyang kapangyarihan. Unti-unti niyang nauunawaan ang kaganapan. Walang ideya ang puting Hunyango kung ano nga ba ang naroroong nakapaloob sa kastilyo ng vampirang si Vladimir. Subalit hindi ito mahalaga sa kanya. Ang importante sa nilalang na ito, matapos ang lahat ng may enerhiyang inilalabas na naroroon sa kabundukan, magawang pastangin ang mga antingero, ang mga espesyal na uri ng tao, at mga kakaibang uri ng presensyang kanyang nararamdaman. Presensya na malayo sa lahat ng kanyang nakaharap. Mga uri ng kapangyarihang tinataglay ng mga nilalang na kagaya niya. Mga nilalang na halos malapit na sa immortalidad. Kabilang dito ay ang nilalang na si Filomena. Iyon ang tila bang muling paghaharap ng dalawang nilalang na ito dahil sa nang unang panahon sa kasagsagan ng pananalasa ng kasamaan nitong si Filomena. Minsan niya nang nakaharap ang puting Hunyango
at kagaya ng pakikipaglaban nitong puting hunyango sa diablong si Mephisto. Naroroong naging tabla ang kanilang labanan. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang katiyakan kung sino sa kanila ang mananalo. Tila bang pareho ang kanilang kakayahan na sa bawat napapaslang nilang nilalang, nadaragdagan ang kanilang kapangyarihan. Ang isa, kapangyarihang mula sa kadiliman. Ang puting hunyango naman, walang katiyakan kung anong uri ng enerhiya ang kanyang tinataglay. Malabong matatawag na dibino, malabong matawag na kadiliman o kasamaan, hindi rin itong negatibong enerhiya. Bastang enerhiya itong nakakasiro na puti, na walang katiyakan ang pinagmulan. Maliban pa doon, walang pagkakakilanlan kung sino nga ba ang nasa likod ng maskara na tinataglay ng baluting iyon. Ang sentro ng kabundukang ito ay ang kalawakan ng kastilyo at bakurang nasa sakop ng lungga nitong si Vladimir. At ang dungeon na tinatawag ang kailaliman ng kastilyo ay kumakatawan at halos ang buong kabundukan. Mas malawak ito kumpara sa kastilyong nasa ibabaw. Sa makatuwid, mas marami ang mga silid, mas malawak ang pasikot-sikot, at iilang palapag din ang naroroong kailangang daanan. Nasa pinakailalim na bahagi nito, ang kinaroroonan ng mutya ng hunyango. 4 na palapag ang daraanan paibaba, kung saan naman ang mga naunang 3 palapag ay puno ng mga kampon na nagpapagala-gala, nag-aantay ng susunod na biktima. Sa daan-daang taon, walang kinakain ang mga kampong ito, kaya naman labis ang pagkauhaw at pagkagutom nito sa mga nilalang na may buhay. Handa silang lamunin kahit pa ang mga dagang maliligaw doon, lalong-lalo na karne ng mga tao at ang samyo nila sa oras na pumasok sila sa tarangkahan ng kastilyo. Hay nako! Parang wala akong nakikita mga hayop dito ah. Wala man lamang baboy ramo. Abay, paano naman tayong mabubuhay nito? Walang pagkaing baon. Dapat talaga binitbit natin yung lechon pabo doon. Bakit kasi hindi sa atin binigay ng kusinerong yon? Paano naman pa rin, Kulas? Pati yung pagkain nung doon, kinain mo? Nakita mo, nagpa-order ng si Kinjoy kasi hindi nang makakaluto. Naubos na yung mga lulutuin nila sa kusina dahil sa'yo. Mantakin mo, kahit yung hilaw na langgunisa doon sa frigidaire nila, nilantakan mo. Ang sarap kasi. Hindi ko nga alam na hilaw pala yun. Ang linamnam, parang imported. Alam mo, gusto ko na mga ganong pagkain eh. Kaya ayan, parang nagsisituloy yung doon. Bakit tayo pinatuloy doon? Pati isa na wala ng pagkain. Ay, I wonder, papabalikin pa kaya tayo doon? Eh, tanungin natin yung si Tanda. Oy Tanda, sasamahan mo ba kami hanggang doon sa loob ng kastilyo? Makikisama ka ba sa labanan namin? Ipagpaumanhin nyo, pero hindi ko na kayong sasamahan pa sa loob. Ang tanging instruction sa akin ay ang ihatid kayo sa tarangkahan. Maliban pa doon, hindi naman kayo ang aking pinagsisilbihan, kundi si Senyorita Bellatrix. Sa oras na maihatid ko kayo, kailangan ko nang bumalik sa mansyon. At sana, huwag nang magkita pa ang mga landas natin. Napakasama ng amoy ng inyong kapangyarihan. Aba! Lucas talking! Tandaan mo, malamang sa malamang, ang naamoy mo sarili mo. Kita mo, yung aircon nakatapat sa'yo. E di ibig sabihin yan, yung hangin, pakit sa ilong mo. Ew, amoy masanda. Teka nga, tingnan nyo, ang daming mga anino sa paligid natin. Akala ba nila hindi natin silang nakikita? Aba, what do you think of them? What do you think of me? Ano bang akala nila sa atin? Hindi tayong malalakas? At hindi natin silang nakikita sa mga ganyang pagtatago nila? Mga bebe boy, ano kaya ang balak nila dito? Sila ang mga mersenaryong maaring nag-aabang upang maagaw ang mutya ng hunyango na kukunin natin sa loob ng dungeon. Pero huwag kang pakakampante, Kulas. Ang mga yan ay pawang mga pawns lamang. What? Mga
tripon silang naglalakad? Hindi. Pons, mga bubuit na tauhan, mga paunang pain, ganon. Ah, linawin mo kasi may papons-pons ka pa. Kung baga, mga alipin sila, mga alipin sa gigilid na isasakripisyo para mamatay. Nang sa gayon, malaman ng mga pinuno nila kung anong kakayahan natin. Tama ba ako dun, Sir Ed? Medyo naglalag kasi yung utak ko pero alam ko namang magka-level tayo ng talino eh. Tama ka dyan. At naunawaan mo naman pala ko. Mabuti yan. Kaya naman, sakali man, sino man ang magtangkang lumapit sa inyo, wag na wag kayong magtitiwala. Walang dapat pagkatiwalaan sa kabundukang ito, kahit sino pa man. Alegnano, Sir Ed! Teka, sino ka? Maring espiya ka! Hindi ko si Sir Ed! Teka lang, hindi ako kasama doon. Testing lang naman. Tinitingnan ko lang kung papatol ka. Para yatang pamilyar sa akin ang amoy na to Lechon manok to Malapit na yata tayo. Oo nga, lechon manok nga to pa rin, Kolas. Ay, masasalba na ang tiyan natin. Mukha yatang malapit na tayo sa kampo nila Senyor Ibarra. Ano pang hinaantay nyo? Maganda na kayo dahil sigurado ako sa unahan lamang may haharang na sa atin. Teka, asan si Paring Zen? Wala na naman. Oh my shems! Uy, teka lang. Reaction ko yon, hindi sa'yo. Ay, oo nga pala. Asan na naman ng lalaking yun? Valentina, tumakas na naman yung boylet mo. Biglang nawala sa kanilang sasakyan itong si Zen. Maging si Fred ay wala doon. Sa labis na pagkaabala nitong si Kulas sa pakikipagkwentuhan dito kay Sir Ed at sa kanyang mga kasamahan, hindi nilang namalaya na nauna nang lumabas ang dalawa upang linisin ang kanilang daraanan. Ito ay upang tiyakin na walang magiging sagabal sa kanilang pagtuloy sa kampo nitong sila Senyor Ibarra. Hindi nagkamali ang dalawa dahil may iilang pangkat ng mga mersenaryong hukluban at mga antingero ang naroroong nakaabang na sa kanila. Maliban pa doon ang mga inihanda nitong mga patibong, mga espiritual na uri ng patibong kung saan maaaring maparalisa ang katawan nila sa oras na dumaan sila dito. Hindi makaliligtas maging nasa sasakyan sila dahil ang mga orasyon na ginamit dito ay matataas ang uri at tumatago sa anumang uri ng mga pisikal na bagay, metal man o ano pa mang uri ng walang kakayahan o kapangyarihan. Walang depensa laban sa kanilang sumpa. Subalit hindi inaasahan ng pangkat ng mga antingero at huklubang ito ang palihim na pagsalakay sa kanila ng dalawang nakakatakot na nilalang. Isang arkanghel at isang nilalang ng Karimlan. Ang emperor na matagal nang kinatatakutan. Ang emperor ng Karimlan na sa mga alamat at kasaysayan ay kinalimutan na. Dahil unang-una na ay dapat hindi umiiral ang taong nasa antas ng emperor pagdating sa kapangyarihang itim. Ang titulong ito ay nararapat lamang sa mga nilalang ng kailaliman, kagaya na lamang ng mga diablo at ng mga isinumpang anghel. Ngunit tao ang may tanga ng titulong ito, isang antingero sa katauhan nitong si Zen. Dalawa sa kanila ang naglaho mula sa sasakyan. Namataan silang lumitaw dito sa kagubatan at nagpapagala-gala. Tila yata iniisip nila na kayang-kaya nila tayong tapatan at pabagsakin. Maaring naglalakas-lakasan lamang sila ng loob. Maaring kaparaanan nila ito upang sindakin tayo. Dalawa lamang, 10 tayong naririto. Maliban pa sa atin, may ilan pang pangkat ng mga antingero ang naroroon sa unahan. Pangkat mula kay Pakundo. Sigurado ako, may mga kagamitan silang makabago at natitiyak ko. Ano man ang itinatagong panlilinlang at pandaraya ng dalawang yon, hindi silang uubra sa ating persa. Maaaring may mapabagsak sila sa atin, maaaring may masaktan sila sa atin, pero tinitiyak ko, hindi silang lulusot dito. Tama ang abiso sa atin. Tama na bantayan natin ang hangganan bago ang kampo ng pilantropong yun. Hindi natin maaaring payagan na makatagos sila dito. Dito pa lamang, kukunin na natin kung ano man ang mga tinataglay nilang mutya upang mapakinabangan pa natin. Oo nga,
At kung may babae, sigurado na yan. Akin na, arbor ko na. Gawin mo ang gusto mong gawin. Wala naman tayong pakialam sa kanila. Sino man ang lulan ng sasakyang yon, mapa-presidente man sila, mapa pinakamayayamang tao man at may impluwensya, hanggat hindi silang kaalyado ng ating mga plano, kapag hindi silang kakampi ng ating mga leader, wala silang bilang sa atin. Dito na rin bang tatapusin ang buhay ng Presidenteng Sigillas? Napakatagal ng panahon na dapat natapos siya. Noon pa man, dapat nagawa ng paslangin ang matandang yan. Nang sa gayon ay natigil na sana ang patuloy niyang pangingialam sa mga ginagawa natin. Ang patuloy nilang pagtugis sa ating mga kasamahan. Kunyaring matuwid, natitiyak ko naman, plano niya lamang ang magkaroon ng kabuuang kontrol sa buong syudad na ito. Nang sa gayon, maisagawa niya ang kanyang mga pinaplano. Dapat nang tapusin ang matandang yan dahil natitiyak ko, kapag hindi natin siyang inunahan, lilipulin niyang lahat ang mga kagaya natin. Tama ka dyan. Kailangan na siyang tapusin. Ngunit tandaan nyo, napapaligiran siya ng elite force. Mga makapangyarihang antingero, mga bayarang mersenaryo na matagal nang naninilbihan sa kanya. Sila ang kadahilanan kung bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin namamatay ang Gildas na yan. Ang kanyang elite force ang dahilan ng proteksyong hindi matibag-tibag. Maliban pa doon, ang tulong ng kapulisan, mga tuta niya na tapat at hindi nagtatraidora, lalong-lalo na ang babalong na yan. Atsi! Ano ba yan? Parang may nakaalala sa akin ah. Teka nga, hanggang kailan ba tayong mag-aantay dito? Ha? Hindi pa ba nating susugurin ng loob niyan? Di pa bang sapat ang numero ng mga mandirigmang naririto? Ha? Sino pa bang inaantay natin, Senyor Ibarra? Pagpasensyahan nyo na kung kailangan nating mag-antay pa ng kaunti pang sandali. May pakiramdam ako na magiging mas maganda ang ating laban kung mag-aantay tayo. Bigyan mo kami ng kahit 30 minuto pa. Pagkatapos, maaari na tayong pumasok. Wow! May timer! Ano yan? Orasyon? Ha? O siya. Yaman din lamang, ha? Na ikaw yung gumasto sa lahat ng naririto. Sa mga pagkain, sa mga kagamitan, ha? At may pa-uniform pa si Mayor. Sige, pagbibigyan ka namin. 30 minuto, sharp, ha? Sing-sharp ba, Chip, ng baba nyo? Aliko, ikaw talaga? Sisingit ka pa? Oy, Lukutoy, hindi kang kasamang papasok doon at baka maagang mabiyuda ang buntis mong misis, ha? Oh, yes, Chip. Chip, nga pala, base sa mga surveillance natin na ikinalat doon sa baba ng bundok na to, may hindi kilalang mga sasakyan ang pumasok dito. O kaya tang nagmula mula doon sa Hilagang Kabundukan, yung mansyon doon. Wow! Pati sila sasali dito, ha? Pati sila may interes na agawin ng mutya na kukunin natin. Wow! Wow na wow! Tumigil ka na dyan, babalong. Ang ingay mo. Alam naman nating lahat na napapaligiran tayo ng ating mga kalaban. Hindi lamang silang naglalakas ng loob na pasukin tayo dito dahil na rin sa mga kasamahan nating antingero. Pero tama itong si Senyor Ibarra. Mukha yatang mas magiging maganda ang ating paglalakbay sa loob kung mag-aantay pa tayo. Manamis-namis ang hangin. Wow! Hindi kong alam, nagpipilter feeding ka na rin pala, Gurang, ha? Sira, ang ibig kong sabihin, mukha yatang may mga malalakas na nilalang
ang naririto'ng darating upang tumulong sa atin. Pamilyar dito kay Apo Gildas ang presensyang tinataglay ni Zen at Fred, ang amoy ng kanilang mga presensya at mana. Nakatatak ito sa isipan nitong si Apo Gildas, ang mga nilalang na kapag nakaharap niya ay tiyak napapaslangin siya. Bagamat nababahala itong presidente, hindi niyang alam kung ano ang unang magiging reaksyon nitong sila Fred at Zen sa oras na makaharap siya. Ngunit may tiwala siya dito kay Senyor Ibarra. Batid niya na nasa plano nitong pilantropo ang lahat ng magaganap. Alam niya, kontrolado ni Senyor Ibarra ang buong kapaligiran. Hindi itong kakikitaan ng pagkabahala o anumang pagkabalisa sa kanyang mukha. Tila bang lahat dinumero ang kanyang plano. Tila bang akma lahat sa kanyang mga prediksyon, maging ang kanyang mga tauhan at ang pwesto nito. Tila bang eksakto sa mga nagaganap sa kanilang kapaligiran. Buo ang kanilang kamalayan. Mas marami ang mga nilalang na nakapaligid sa kanilang nag-aabang. Tila bang mga mababangis na hayop na nag-aantay lamang ng pagkakataon upang masakmal sila. Alam nila Senyor Ibarra na hindi basta-bastang susugod ang mga iyon nang hindi pa nilang napagtatagumpayang kunin ang mutya ng Hunyango. Ito ay sa kadahilanan na walang maaaring sino mang gumamit ng aparato maliban kay Senyor Ibarra. Ang kanyang mismong katawan ang rumirehistro dito. Kaya naman kung walang buhay, itong si Senyor Ibarra, hindi gagana ang aparato. At kapag hindi gumana ang aparato, napaka-imposible para sa kung sino man ang pasukin ang dungeon ng Kastilyo ng Vampira dahil walang magpapakalma at magpapatigil sa mga kampon na naroroon. Senyor, sa bilang namin ay hindi bababa sa 500 ang mga individualis na naririto. Ang ilan, grade A ang kakayahan. Ngunit merong mga nasa grade S. Tila yata hindi nagbibiro at seryoso ang ilan sa inyong mga kompanyero. Mahusay. Inaasahan na natin yan. Alam ko namang hindi magpapatalo yung sila Facundo pagdating sa pangungulekta ng mga mutya. Ipagpapatuloy natin ang ating plano. Walang babaguhin dito. Isa pa, palagay ko ay paparating na ang ating saklolo. Hindi na natin kailangan pang mabahala sa oras na sapitin na nila ang lugar na ito. Kaya naman, tiyakin nyo, make me updated all the time. Para naman hindi nakakahiya sa presidente at sa hepe. Areglado po. Mauna na po kami. Babalik na kami sa aming mga pwesto. Grabe no, parang hindi pa mang nag-uumpisa yung labanan, kinikilabutan na ako. Lalo na sa kaparaanan kung paano makipag-usap itong si Papa Senyor Ibarra sa kanyang mga tauhan. Oo nga, nakakatakot tong pagiging magaling niya sa pagpaplano. Nakakatakot yung talino niya. Tsaka nakakatakot yung lahat ng mga karunungang nasa isipan niya. Parang kahit sinasabi niyang wala siyang kakayahan sa kumbate at yung kapangyarihan niya ay hindi sa pagpuksa. Kahit na yung mga pagpaplano niya pa lamang, nakakatakot na. Parang nakikita ko sa kanya si Busen. Oo nga eh, alam mo yung parang meron silang pagkakatulad. Magaling sila pareho, matinik, at saka parang nahuhulaan nila ang mga susunod na magaganap. Hindi ba? Ano sa tingin mo, detective? Sa tingin ko, tama kayo. May pagkakahalintulad nga silang dalawa. Pero, ang sabi naman ni Senyor, hindi niyang kilala itong si Zen. Oo nga, paulit-ulit na natin siyang tinanong, di ba? Pero ang sabi niya, hindi naman siyang pamilyar kay Zen. Hindi naman siyang pamilyar sa leader natin. Hindi siyang pamilyar kung may ugnayan ba talaga sila ni Boss Zen. O baka nagkataon lamang. Pero hindi ko talaga maiwasang isipin. Alam mo yung parang pinatanda lang si Boss Zen ng kaunti. Tsaka pinayaman. Ayun, naging Senyor Ibarra na.
Oo nga, ganun din ang iniisip ko. Kita mo, napakalawak ng sakop ng ginagawa niyang pagpaplano. Hindi lang tayo dito, parang buong kabundukan nasa loob ng kanyang plano. Sino kaya yung sinasabi niyang dapat nating antayin? Baka naman sila boss yan na yun. Baka naman, paparating na sila dito at nagawa na nilang makalaya sa 4 krono. Sana nga naririto na sila. Sana dumating na dito sila Kuya Fred. Para naman, mas mayroon tayong tsansa na kalabanin lahat ng naririto. Kitang-kita ko ang kanilang mga ora. Napakarami nila. Ang ilan, hindi ko tiyak kung kaya kong tapatan. Ang ilan mas malalakas sa akin. Parang katapat nila Kuya Fred. Seryoso ka, Nonoy? Aba, nakakatakot naman yon. Huwag kayo mag-alala. Hanggat naririto ako, ipagtatanggol ko kayo. Hanggang sa makarating dito, sila Kulas my friend. Sisiguraduhin kong hindi kayo masasaktan. Masaya ito. Masusubukan ko ang mga itinuro sa akin nila Lola. Ay, maraming salamat sa iyo, Pepito, my friend. Akala ko naman naging tuod ka na dyan at hindi ka nagsasalita. Huwag mo sabihin, nakalimutan mo na naman ang lahat. Hindi na. Ito, tinalian ko na yung mutya ng mani para hindi mawala sa akin. Baka makuha na naman nila Kulas my friend kapag dumating sila eh. Tiyo, akong bahala dito. Sisiguraduhin kong akong nasa unahan ng ating pagsalakay sa loob. Ito lang ang tanging may tutulong ko sa inyo. Hindi ko maintindihan kung para saan ang gagawin yung misyon pero dahil tiyo kita, tutulong ako. Maraming salamat sa iyo, Pepito. Kakailanganin namin ang kapangyarihan mo. At huwag kang mag-alala. Nalalapit na ang tulong na inaantay natin. Sa di kalayuan, mag-uumpisa na ang tila bang tahimik na pagbagsak ng mga antingero at espesyal na uri ng tao. Magkakasabay na kumikilos sila Zen, Fred, maging si Filomena at ang puting hunyango. Bagamat magkakaiba sila ng layunin, bagamat sa hiwa-hiwalay na lokasyon, ngunit pare-pareho sila ng pakay. Ang pabagsakin hanggat maaari ang lahat ng naroroong may kapangyarihan na maaaring maging balakid sa kanila. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo kayo? Sino bang lumilika? Nagkaguluhan at ingay na yan. Huwag ka munang magpapakita. Huwag kang lalabas. May baliw na babae ang naririyan na patuloy na pumapas lang sa mga kasamahan natin. Hindi namin kilala. Mukhang baliw. Mukhang nasisiraan ng tuktok pero may kapangyarihan. Tila yata isang mangkukulam. Isang mangkukulam lang. Natatakot kayo. Isang mangkukulam lang. Nagawang pabagsakin ang inyong mga kasamahan. Mga wala kayong kwenta. Sayang lamang ang ibilayad sa inyo. Tabi dyan! Akong haharap sa kanya. Pero sa tingin ko huwag mo nang harapin pa. Mas maiging nagtatago na lamang tayo. Hindi biro ang kanyang kapangyarihan. Magsisisi tayo kapag lahat tayo ay nahanap niya. Mas maiging magtago na lamang tayo at hayaan natin ang ibang pangkat na makita niya. At yun ang makipaglaban sa kanya. Hindi ka bang isang mandirigma? Nasaan ang tapang mo? Nag-iisa lang ang kalaban na natatakot kayo. Wala kayong mga kwenta. Tabi dyan, nasaan ba ang babaeng yun? Doon ay nakaharap ng mga antingerong ito ang bruhang si Filomena na makikitang bit-bit-bit-bit sa kwelyo nito ang isa sa mga antingero at ang isa naman ay wala ng buhay na naroroong tinatapak-tapakan ng bruha. Humahalakhak ito na tila bang labis ang kagalakan sa kanyang ginagawa. Ito ay sa kadahilanan na ang kanyang mga pinaslang ay may dugo ng aswang at maliban pa doon, ang ilang antingerong kanyang pinabagsak ay mga antingerong pinagtangkaan siyang paslangin. Kaya naman, kahit pang hindi kasama sa kanyang mga listahan ng pagpaslang ang mga tao, naroroong tinapos niya rin ito. Ito ay sa kadahilanan na sa oras na magkaroon ng kasamaan at maramdaman ito nitong si Filomena, sa oras na mabatid niya na ang isang nilalang ay may maitim na budhi, hindi maiiwasan ng bruhang ito ang tila bang pagkauhaw sa kapangyarihan nito, ang tila bang pagkatakam sa nilalang na nagtataglay
ng kasamaan sa kanyang puso at isipan, ang sistema ng pagiging ganid at mapagsamantala. Doon ay tila bang nagtataka itong malaking lalaki na ibig kaharapin si Filomena. Napakaliit ng babae kumpara sa mga pinabagsak nitong antingero. Tila bang hindi ka panipaniwala. Kaya naman naroong nagpapaikot-ikot ang paningin nito. Sinusuyod ang kapaligiran kung maliban ba dito kay Filomena na naroong nasa itsurang bata, ay may iba ba itong kasamahan na naroon lamang na nagbabantay sa kapaligiran. Ngunit wala siyang makita at tila bang nabasa nitong si Filomena ang kanyang iniisip. Huwag ka nang maghanap. Wala kang ibang makikita dito kundi ako lamang. Ikaw ba, Ulaw? Gusto mo bang subukang kalabanin ako? Pareho lang ang amoy ng inyong presensya. Mga masasamang antingero kayo. Lumapit kayo sa akin. Ikaw ang may hiling nito. Kahit pang paslit ka pa, hindi ako magdadalawang isip na durugin ka. Isa kang baliw kung gayon. Nagkamali ka lamang ng hinamon dahil hindi ako magiging mabait kahit bata ka pa man. Mag-iingat ka sa isang yan. Bata man ang itsura niyan. Masyadong malakas sa kanya kapangyarihan. Isa siyang baliw na bruha. Doon ay tila bang nagpantig ang tenga nitong si Filomena nang tawagin siyang baliw. Isa ito sa mga salitang ayaw na ayaw niyang naririnig. Kaya naman sa isang iglap sa kumpas ng kanyang daliri, naroroong tila bang sumirit ang dugo sa liig ng lalaking nagsalita at tinawag siyang baliw. Maya-maya pa, marahang iginuguhit nitong si Filomena ang kanyang daliri na parabang iminumuestra ang paghati sa liig nitong lalaki. Marahan itong napapasigaw hanggang sa nawala na lamang ito ng boses. Naroroong gumulong ang ulo nito sa harap ng kanyang kasamahang bakulaw na lalaki. Anong ibig sabihin nito? Papaanong napugutan ng ulo ang kasamaan ko? Nang walang ginagawa ang batang ito, may iba pa siyang kasama dito? May iba pa ba ang nagkukubli upang linlangin kami? Marahil planado itong lahat ni Ibarra. Marahil ay mga tauhan niya ito na naririto'ng naglilinis ng lahat ng mga kalat. Masama ito. Kailangan kong makaalis upang maibalita ito sa kanila. Kailangan namin ng buong puwersa upang salakayin sila, upang kaharapin ang puwersang ipinakalat ni Ibarra. Madali kayo. Tulungan niyo ako dito. Ikaw, gawin mong lahat upang makaalis. Iparating mo sa ating himpilan ang tungkol sa kaganapang ito. Sabihin mo na may mga panibagong kalahok sa nagaganap na pagtugis at pangangaso. Sabihin mo na kakailanganin natin ng backup upang pabagsakin sila Ibarra at makuha ang mutya ng Hunyango. Kami nang bahala sa babaeng ito. Teka lang, wala akong sinabing maaari kayong umalis. Lahat kayo naririto para mahatulan ko. Kahit magsabay-sabay kayo, walang problema sa akin. Hali kayo, sumugod kayo. Doon ay nagulat ang mga antingero nang mula sa pagiging bata nitong si Filomena. Marahang tila bang nagbago ang anyo nito at naging isang matandang hukluban. Matapos iyon, bigla na lamang sumalakay itong si Filomena at sinakal ang dalawa sa kasamahan nitong bakulaw na lalaki. Tila bang walang magawa ang dalawang iyon, bagamat matanda ang kanilang kaharap. Tila bang nang hawakan sila sa leeg nitong si Filomena, iniwan sila ng lakas ng kanilang katawan. Nawala ang koordinasyon ng kanilang utak at ng kanilang katawan, dahilan upang parabang naligo sila ng pamparalisang gamot, na dooy hindi na nilang maramdaman pa ang kanilang kamay, ang kanilang paa, maging ang kanilang dila ay tila bang nangapal na. Marahang
sinasakal, pinipiga, at naroroong bumabaon ang mga kuko nitong si Filomena sa mga liig nitong dalawang biktima niya. Ngunit agad siyang pinalakol nitong lalaki. Subalit maging ang palakol, hindi umabra kay Filomena. Tila bang naroroong tumama sa isang matigas na bakal ang palakol nitong lalaki, dahilan upang magkabitak-bitak ito, at dahil sa pwersa ng kanyang paghampas, animoy bumalik sa kanyang mga kamay at braso ang pwersang ito, at naroroong nanakit ang kanyang mga kamay at nabitawan ng palakol. Ang palakol na naroroong nang matapos itong si Filomena sa pagpatay sa dalawa ay kanyang dinampot, at walang pag-aalinlangan niyang pinugutan ang dalawang nasa harapan niya na nag-aagaw buhay. Sumpain ka. Isa kang halimaw. Isa kang bruha. Isa kang mamamatay. At bakit? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka pang nakakakita ng patay na tao. Hindi ba't yun ang gawain nyo? Ilang tao na ba? Ilang inosenteng tao na ba ang pinatay nyo? Alang-alang sa pera. At anong pakialam mo sa hanap buhay ko? Gawin mo ang gusto mong gawin. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Maliban pa doon, mahihina lamang ang pinapatay ko. At hindi akong pumapatay ng mga nilalang na alam kong hindi kong kakayanin. Ngayon, magsabi ka nga, mali ba yun? Mali ba ang pakinabangan ko ang kapangyarihan ko sa pinakamabisan nitong kaparaanan? Kasalanan ng mga namamatay. Kasalanan nila at naging mahina sila. Hindi kagaya ko. Gayon, maaari ko bang malaman kung ano ang pakay mo? Baka maaari nating pag-usapan ito. Maaring maidaan natin sa kasunduan. Hindi na natin kailangan pang maglaban. Pangungumbinsi nitong antingero, subalit sarado ang utak nitong si Filomena. Malinaw sa kanya na kailangan niyang tapusin ang kanyang mga kaharap. Wala itong bahid ng kabutihan sa katawan, ni walang bahid ng pagkaawa. Ramdam ni Filomena, puro ang kasamaan nito, na sa oras na magkaroon ng pangalawang pagkakataon ay maaring mas marami pa ang mapatay. Kaya naman, sa pagkuyom ng kanyang mga kamay, naroroong bigla na lamang nakaramdam ng pagsakit ng tagiliran sa magkabilaan itong malaking lalaki. Para bang mula sa loob, unti-unting natutunaw ang kanyang mga parte ng katawan na para ba siyang sinisilyaban at napakainit. Maya-maya pa, naroroong nagliyab na lamang ito. Walang nagawa ang lalaki kontra kay Filomena, ni hindi man lamang pinagpawisan ang babaeng bruha sa pakikipagtunggali dito. Ngunit dahil sa kanyang pamiminsala sa mga antingerong naroroon, hindi niyang maiwasang maakit ang atensyon ng puting hunyango. Sa wakas, naririto ka na. Ang ating muling paghaharap, puting antingero. Hindi kitang nakikilala. Hindi kitang natatandaan. Ngunit nararamdaman ko ang umaagos, nag-uumapaw na kapangyarihan sa iyong katawan. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Kailangan mong mamatay. Amo! Masama ito! May baliw na anino ang nagpapagala-gala sa kagubatan at pinapas lang ang mga naririto'ng nakapaligid sa kastilyo ng vampira. Oo nga, maliban pa doon, may isang nilalang na may malapad na pakpak ang nasa himpapawid at patuloy na pinapas lang ang ating mga kasamahan. Anong gagawin natin? Delikado ito. Baka maubos tayo bago pang lumabas yung mga kukuha ng mutya. Huwag kayong mabahala. Hindi niyo bang nabalitaan? Ginamit ang malaking halaga mula sa kabilang kontinente upang makuha ang 5. Sinong 5? Anong ibig niyong sabihin 5? Ang 5 emperor. Sa lahat ng sulok ng kadaigdigang ito, ang 5 emperor
sa kapangyarihan. Ang mga antingero na pinakamalalakas sa lahat, tinanghal bilang mga pantas, kayang tapatan maski na ang pinakamalalakas na espesyal na uri ng tao. Sila ang 5 emperor, kabilang na ang emperor ng Karimlan. Ah, totoo ba yung emperor ng Kariblan na yan? Hindi ba't alamat yan at noon pa yung naganap? Ang sabi mga kwento-kwentong kutsero lamang yan. Tsaka, papaano magiging isang emperor ng Kariblan ng isang antingero? Hindi ba't kasamaan ang taglay na kapangyarihan nito? Kine-question mo ba ang aking karunungan? Ay hindi po, pasensya na po. Ang emperor ng Karimlan, ang emperor ng Apoy, kabilang na rin ang iba pang emperor. Sila ang haharap sa sino mang magiging balakid sa atin. Pinondohan ito ng kabilang kontinente upang makuha ang natatanging mutya at madala ito sa kanilang lupain. Kaya naman hindi niyong maaring gawing katatawanan ang kanilang mga katawagan. Ang emperor ng Karimlan ay natatangi sa lahat. Sa mga pangkat ng mga antingerong naroroon, tila bang isa sa mga dayuhang pangkat na nagmula pa sa kabilang kontinente ang ibig na gumawa ng ingay at pangalan sa pakikipagdigmang iyon. Malakas ang kanilang loob dahil ayon sa kanilang impormante, ayon sa kanilang amo o pinakapinuno, ipinadala doon ang tinatawag na 5 emperor sa mundo ng mga antingero. Kabilang dito ang nilalang na tinatawag ang kanyang sarili bilang emperor ng Karimlan, ang titulo na tanging si Zen ang nagmamay-ari. Sinasabi at pinapaniwalaan na naroroon na ito sa kabundukan, nakapwesto na, nag-aabang at nag-aantay na lamang ng utos mula sa kanilang kliyente. Ito ang makakaharap ng pangkat nila Zen, lalong-lalo na nitong si Fred at Zen na nasa direksyon kung saan nakabase ang 5 emperor. Ngunit mga kahaswang, sa gabing ito ay hindi niyong masasaksihan ang labanang iyon dahil pansamantalang dito muna nating tatapusin ng kwento at maraming salamat na sinamahan niyo po ang inyong narrator hanggang sa dulo ng storya. Pasensya na po at medyo nakakatulog na tayo sa ating paglalahad ng kwento, pero sana po ay nagustuhan nyo ang ating istorya. Kaya huwag kaligtaan ang pag-iiwan ng like at comment sa ating kwento. Ang inyong teorya, sino kaya itong nilalang na gumagamit ng titulo bilang isang emperor ng Karimlan? At ano ang kakayahan ng 4 pang emperor na kasamahan nito? Bakit tinawag silang 5 emperor ng kabilang kontinente? May laban kaya sila o uubra kaya sila dito kay Zen at kay Fred? Ano magiging kahihinatnan ng labanan sa pagitan ni Filomena at nitong kanyang matagal ng katunggali, ang puting hunyango na tinatawag niyang puting antingero? Sino kaya ang nasa likod ng maskarang ito? Lahat ng yan ay pakatutukan at huwag kaligtaan ang mag-subscribe kung hindi ka pang nakapag-subscribe upang manatili kang updated sa ating mga kwento. Maglalahad tayo at naglalapag ng mga storya halos araw-araw kapag kinakaya. Kaya naman po manatili kayong nakatutok sa ating channel. Sa muli po, ito ang inyong narrator na si Sir Mar. Dito lamang yan sa proyekto Aswang.